Hi guys, good morning. So today is Sunday, April 27. Magluto tayo ng breakfast. So kagabi guys, no, si Miles kasi ay hindi siya komportable. Wala naman siyang sakit pero ubo siya ng ubo. Although meron siyang caregiver. At mini-make sure ko na bago ako umakyat dun sa bed namin sa second floor ay okay na si Miles bago siya iwanan sa caregiver. At kagabi, ubo siya ng ubo, napapansin ko. Tapos bumaba ulit ako. Chine-check ko sila. Pero alam naman ng caregiver kung anong gagawin. Just in case, kailangan niya ng oxygen. Kasi RN naman yung mga caregiver na nakuha namin. At kagabi, ubo siya ng ubo, napaka-maplema siya. Pinapatulog na nga ako ng caregiver niya. Sabi niya, ako na tibahala. Pero, malis ako sa tabi ni Mel siguro yung medyo okay na siya. Kasi minsan parang hinahanap niya rin ako eh. Ganun. So, bago ang lahat guys, no, i-shout out ko muna itong mga taga sa amin, na mga kumare at kumpare ko. Taga Sitio Dapi sila, Mamburao, Occidental Mindoro. Sa mga guys, no, sa mga hindi pa nakakaalam, dahil di ko pa naman nababanggit, ako po ay tubong San Jose, Occidental Mindoro. Diyan po kami lumaki, diyan ako pinanganak. Siya shoutout ko si Kumaring Gina, si Kumaring Carmela, Kumparing Dado, at sa Kumparing Roger. Lagi po silang nanonood, lagi silang comment. Thank you so much for watching. At saka ito din, si Kumparing Roland, si Kumaring Karen, at si Pari ko na Kenken. Thank you so much for always supporting me. O, diba? May supporter ako na taga Kamangyan. Tsaka ito pa si Kumparing Ador, na kamukha ni Cardo. Si Kumparing Ador na to. Thank you so much mga kumare at kumpare. Hello mga Kamangyan. Kumusta kayo dyan? At isa-shoutout ko rin si Tita Tess Loreto ng Magdalena, Laguna, at si Ate Gemma Morilia. So guys, hindi pa ako masyado makasalita kasi kagigising ko lang eh. Alas 8 na. Medyo nagpatanghali rin ako ng gising kasi nga napuyat kami. Okay, so guys, no, kapag yung malalaman mo lang yung na-strong ka, kung wala kang choice kundi maging strong. Kasi ganun mga friend, kapag meron kang anak na merong special needs, talagang kailangan mong pag-aralan paano ka maging matatag. Ganun ang natutunan ko nung magkaroon kami ng Ate Miles. Kami ni June, kasi nangangapa talaga kami paano siya alagaan eh. Kasi di ba ang hirap, yun yung normal na bata, mangangapa ka rin kung paano alagaan. Lahat, first baby namin siya. So lahat bago sa amin. Kahirap. Pero, ayun nga, very rewarding ang mag-alaga ng isang merong special needs kid. At very challenging at the same time. Pero pag nakikita mo yung anak mo na masaya, healthy siya, I mean healthy na in terms, yung healthy na sinasabi ko mga friend na yung wala siyang lagnat, wala siyang sakit. Ganun ang healthy na sinasabi ko pagdating kay Miles. Kasi in terms ng in general health condition niya, hindi talaga siya healthy kasi complex need siya eh. Hindi ko alam kung anong masakit sa kanya. Although makikita mo siya na parang in pain or nagko-complain siya kasi yung communication namin, pinapakita lang niya na in pain siya dahil ubo siya ng ubo. Hindi siya umiiyak eh. Or makikita mo sa mukha niya na hindi siya happy, ganon. So, mangangapa kung anong gusto mo, anong gusto niya. Hindi mo alam din kung anong gagawin. Hanggat maaari maging komportable siya pag may sakit. Kapag meron namang mga alam kung kailangan na siyang itawag sa doktor, kailangan siyang dalhin kinabukasan, ay tatawag ko agad sa doktor niya. Kasi sa Wednesday, ay meron kaming appointment uli para doon naman sa kanyang dietitian. Meron kaming i-check siya yung weight niya, yung kanyang
yung kanyang peg, kung saan siya kumakain. Lahat, i-check yung kanyang nutrition, mga pagkain niya. Interviewin ako kung anong sumusuka ba siya, nag-poop siya ng maayos, or umiihi ba siya ng okay, ilang diapers. Dapat alam ko lahat yan. Kaya naka-take note ako. Meron akong parang logbook kung sumuka siya, gano'ng karami, anong oras. Tapos nilagnat siya ng ganito, in-stop ko yung pagkain niya ng ganito. In total na isang buwan, ilan ang nakain niya, mga ganon. Kaya inaral ko kung paano mag-reporting sa sarili ko lang para meron akong lead kung ano sasabihin ko sa doktor. Kung nagkasikit siya ng isang buwan, lahat yan. Kasi pag wala akong record, hindi ko masasabi sa doktor kung ano ba yung kalagayan ni Miles, just in case magkaroon ng emergency. Ganon. Ganon mga friend, no? Dati, hirap na hirap ako. Kasi it's a lot of work. Kumbaga para sa akin na naalagaan ko si Miles, tapos take note pa ako. Pero naaral ko siya kung paano ko talaga siya gagawin. Or meron akong alarm sa mga pagpapainom niya ng gamot, mga ganong bagay. Lahat naaral ko na kung paano ko siya i-organize. Pagdating kay Miles, medyo tutok na tutok talaga ako. Kahit hindi ako makalinis ng bahay, hindi ako makapag-laundry, it's okay, gagawin ko siya. Kapag okay na si Miles, kaya pag nakatulog naman si Miles, rin ako ng tulog, tutulog din ako ng konti. Tapos pagising ko, dire-diretso na yung kilos ko. Maraming salamat nga, nandito si Mama, yung biyanan ko, at napakabait. Napakabait ni Mama kasi pagdating ni Ashton galing ng school, siya na mag-take over kay Ashton, magpapakain na pakain kay Ashton. Basta ako, meron akong naluto ko na yung pagkain namin. Tapos si Ashton naman, very gentle siya kay ate. Naiintindihan na niya sa murang edad niya, naiintindihan na niya na si ate ay kakaiba. Na nagtatanong siya sa akin, Mami, what happened to ate? Ganyan. Why ate is not playing? Why ate is not eating? Like the way I eat, sabi niya. Why ate is not smiling? Marami siyang tanong nung medyo bata-bata si Ashton. Pero baga na ipakita namin sa kanya, ate is special. Ate is not the same as katulad ng ibang bata na nagagawa yung mga milestones, ganun. At ayun. Tapos very gentle din siya kay ate, mga friend, no. Hindi siya nagselos. Siguro nagseselos din siya kasi minsan narinig ko sa kanya na, Mami, I want you also, sabi niya ganun. Pero napupunan naman ni June kung sakaling nakatutok ako kay Ate Miles, si June naman kay Ashton. Kaya si Ashton sarili siya kay daddy siya. Kay daddy niya siyang tumatabi kapag matutulog. Ganon. At very gentle siya. Alam niya na nga alagaan si ate. Kung mapapanood niyo yung ibang mga shorts ko, pagka nagluluto ako dito, tapos si ate pala nagising, nandun si Ashton, makikita ko na lang na pinapatulong niya si ate o kaya binabasahan niya ng book or pinapatulog niya, inaawitan niya ng kung ano-ano, tapos pinupunasan na rin niya ng laway. Natutuwa ako kasi sabi niya, Mami, I gonna watch ate na lang. Sabi niya ganyan. Sabi ko, very good. Kasi minsan, di ba, hindi naman, pag nagising si Ate Miles kasi, minsan hindi ko alam, nagising na pala. Tapos si Ashton, tatabihan niya, ipapatpat niya na ganyan para babalik sa tulog. Sabi niya, Mami, inaalagaan ko si ate para bumalik siya sa tulog. Sabi niya ganyan. Minsan nakakaiyak nga eh. Wait lang mga friend, kukuha ako ng plato. Ayun. So, na-introduce namin ng maaga kay Ashton. Na-involve siya. Maaga siyang na-involve sa pag-alaga kay ate. Although, marami akong oras kay ate. Pag may time naman ako na tulog si ate, tapos, nandiyan si Ashton gising, bibigay din kami ng time para kay Ashton. More on Ashton naman kami. Pag tulog si ate. Ganun mga friend, no?
Kaya ano yung mga umaga na gigising ka malusog, everyone is healthy, tapos makikita mo yung umaga mo na kapaligiran mo ay ganyan, no, di ba? Kasi ang ganda ng environment. Kaya very thankful. Huwag mong kalimutan na magpasalamat sa Ama. Every morning is a miracle. Very wonderful ang Panginoon talaga. At yun lang gigising ka na masigla kayong lahat magkakasama. Naku, napakalaking blessing ng mga friend, no? Yun yung pagising namin. Kikita namin si Miles na smiling. Napaka-rewarding nun mga friend, no? Yung magkikita namin si Miles na ang laki-laki ng mata, na nakatingin siya na ganyan. Although, hindi nga namin alam kung nanonotice niya kami, nare-recognize niya kami as a parents niya. Very rewarding na sa amin yun mga friend. Very na-appreciate namin na yung ganong bagay. Nagkaroon kami ng time. Kasi mostly mga friend, si Miles kasi tulog siya lang ng tulog. Kaya ang ginagawa namin ngayon, we spend more times kay Miles, kay Ashton. Ganon mga friend. Mga kumars ko. At kung may mga tao na hindi sila mapakali, kundi argue ka nang i-argue sa mga buhay-buhay na ito. Hindi ako affected mga friends sa mga binabash nyo sa akin kung hindi man ako nakakalinis ng bahay. I don't care. Natutuwa ako na pinapanood nyo yung aming video. But I don't care if sabihin nyo yung bahay ko is walang kaayos-ayos. Well, welcome back to my basher. Dapat i-welcome back ko lagi ang aking mga bashers eh. Welcome back to my bashers. Kasi mas mahalaga sa akin mga friend yung well-being ko, well-being namin family, na maayos sa mga anak ko, yung health namin, gigising kami na may peace of mind. Kasi ngayon, importante sa amin ngayon mga friend, yung peace of mind namin, na okay yung family namin. Okay ang lahat. Kasi may mga tao talaga na yung hindi ka tatantanan sa buhay mo. Lalo at nasa YouTube, ganyan. Ganun talaga. And then, welcome back my bashers. Ganun talaga. At hindi ako nagagalit sa mga bashers. I-explain ko lang din yung side ko. Ganun talaga. Pero yung mga criticisms nila sa akin, it's okay. Very open-minded ako sa mga sinasabi nila. Meron din akong natutuwa na nangbabasa sa akin na nagsasuggest siya ng ganyan. Makakatuwa yung ganun mga friend, no? Na-appreciate ko yun kasi ako open ako sa mga suggestions. Hindi ko dapat kalimutan ang mga suggestions nyo. Kung pwede sa akin yung suggestion at mag-work sa amin, why not? Pero kung mag-suggest kahit duldulan mo sa mukha ko yung suggestion mo na hindi naman mag-work sa amin, then I don't care. Diba? Basta kami masaya, kumakain kami ng 3 beses sa maghapon. Then, that's it. Ang importante is meron tayong peace of mind. Yung mga tao na hindi masaya sa buhay nila ay kailangan mong mag-pray sa buhay.
prayer is the key. Ako, proud ako lagi kong sinasabi na ano, gathering kami sa church, nag-church kami, ganyan. Kasi, hindi naman kami perfect. At walang perfect sa mundo, mga friend ko. Kahit anong sabihin mo na isa kang mataas na uri ng tao, at ano man mga achievement mo sa buhay, yung mga nagbabash sa akin, hindi pa rin ikaw perfect. Walang perfect sa mundo, mga friend. Kung ikaw naman na ikaw na nasa katayuan mo na parang feeling mo down na down ka, ipakita mo lalo na strong ka. Pakita mo sa nang aaway sa'yo na kakayanin mo lahat. Diba? Dapat ay galingan mo lalo. Diba? Dapat galingan mo lalo para yung mga nambabas sa'yo ay lalo silang mayamot. Magprito ako ng talong. Ang ganda ng talong, my friend, oh. Alam mo yung parang sa probinsyang talong, oh, yung wala siyang kabuto-buto yung loob. O, tingnan mo. Ang sarap niya iprito, oh. Pero mura lang talong dito. Aywan ko, namumurahan ako, ah. Kasi itong talong na binili ko na 4, $2 lang sa Walmart. Minsan mas mura pa sa Walmart. Ang mga gulay, ang okra, $4 ba? Pero ang dami-dami na. Ayun, my friend, back to the topic. Hindi sa balik, wag yung aking talong. Natuwa ako sa talong. Prito natin yan. Ay, bakit lobat na yung aking cellphone? Ayun nga mga friend, prayer is the key. Mag-pray tayo ng mag-pray sa Panginoon at sana ibigyan tayo ng lakas ng loob lagi. Yung sa mga binibigyan niyang blessings, hindi lang sa binibigyan niya tayo ng blessings, doon lang tayo mag-pray. Kahit nasa low point tayo ng buhay natin, kailangan natin mag-pray para i-guide niya tayo sa lahat-lahat ng ating mga nararamdaman dito sa mundo. Ano mga pinagdadaanan natin. Prayer is the key. Kasi nasa low point ka pa nga, hindi ka pa mag-pray, ay kailangan natin mag-pray sa Lord. Kaya lagi tayong maging healthy, lagi tayong ilayo sa mga disgrasya, mga aksidente, para yung goal natin ay maabot pa natin para sa family natin. Ayun, nagsasabi ako ng mga ganitong mga friend, no? Sana makatulong. Kasi yung mga pinagdadaanan namin at pinagdadaanan mo ay magkaiba. Baka mas, kumbaga sa amin meron nga kaming mga challenges pa. Although to provide namin yung mga daily needs namin. Pero meron kaming ibang challenge. Yung iba, yung challenges nila about financial, okay, yung health nila, ganyan-ganyan. Pero kasi sa sitwasyon namin, meron kaming Ate Miles, so kumbaga balance lang din, sa totoo lang . Meron kaming Ate Miles, meron naman kaming pang-provide. Yung iba naman healthy at wala namang mga disability, pero sa panahon ngayon kasi, mahirap din talaga yung makahanap ng work or trabaho. So, yun naman ang challenges nila. May iba naman challenges naman na yung asawa nila, irresponsible. Yung kanila namang anak, naligaw ng landas. Alam mo yung magkakaiba tayo ng istorya ng buhay. Magkakaiba tayo ng mga pinagdadaanan. Kaya, ang gagawin mo na lang talaga, ang choice mo maging matatag, yun na lang talaga, maging strong. Bigyan ka pa ng strength ng Lord ko ano mga pinagdadaanan natin. Kasi ako kami, ang kwento ng buhay namin ay meron kaming Ate Miles na very challenging ang situation. Ayan. Pero kami mag-asawa ay okay po kami. Maganda yung aming samahan. Pinagtagpo din kami siguro ng tadhana na kami ang pinag-partner kasi nagsusupport kami sa isa't isa. Kasi pag nakikita niyang parang down ako,
siya yung nagti-take over na it's okay, ganun. Pag ako naman yung parang masaya, nadadala ko rin siya, nalilift ko siya eh. Minsan kasi makikay din ako eh. Pagka okay ako, pati siya masaya din. Pero pag ako malungkot, syempre affected din siya, pero hindi lang siguro niya pinapakita. Pag masaya kasi ako, masarap yung luto ko, mga friend. Marami akong niluluto-luto pagka okay kami lahat. Luto ako ng luto ako ng bilo-bilo, nagluluto ako naman kung ano-anong suman, puto. Masaya ako noon. Yun ang aking parang kaaliwan. Magluto ng magluto. Pero pag wala at tamad ako, okay lang din. Bibili na lang kami, mga ganun. At ayun mga friend, natutuin na natin itong ating talong. Ikaw mga friend, ano ang kwento ng iyong buhay? Ano ang kwento ng iyong abroad? Minsan kasi yung nasa abroad ka, mas mahirap talaga eh. Kasi dito sa abroad, wala kang nanay. Ako wala akong nanay na sana makatulong. Buti na dyan si mama, yung biran ko, napakabait. Napakabait. Wala akong masabi. Ikaw pa ang napaka-bless ko sa biyanan. Para kami magkaibigan. Ako talaga yung parang anak na niya. Ako talaga yung pinaka-anak niya. Minsan naawayan ko pa kasi dyan eh. Kasi pinagtatanggol ko si mama sa kanya. Kami ang magkasangga niya ni mama. Pakabait kasi niya mga friend mo. Alam mo yun, kapag nasa abroad ka eh, yung sarili mo lang talaga ang asahan mo. Although may mga kamag-anak naman si Jun dito, syempre iba naman din yung daily nila, daily life nila. Dito talaga sarili mo lang. Alam mo yung pag nasa abroad ka, lalo na nung unang-una na mga ngapa ka kung paano mabuhay sa abroad, mga ganon. Ay, nako. Pero sa awa naman ng Ama, nakakaraos. Napakalaking blessing nun, mga friend mo. Super laking blessings na nakakatulong pa tayo sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Kaya lagi pa nating pag-igihin mga friend, no? Lagi natin siyang parini, na i-bless tayo ni Lord, mag-pray. Ano ba naman si talong na to? Ang daling makaubos ng mantika. Dagdagan pa natin. Masarap ang aming uulamin ngayon. Corned beef. Lagyan kong patatas kasi gustong-gusto ni Ashton to eh. Itong corned beef na to. Alam niyo kung magkano to mga friend? $8. Dati lang yan. Parang $5 ata. Ngayon $8 na siya. Saan ka pa? Napakamahal. Hindi ako nag-open ng vent mga friend kasi maingay sa video ko. Naman to eh. Naka-enclose naman tong lutuan ko. Kaya kahit na hindi ako mag-open, hindi naman malang sa itong niluluto ko, okay lang hindi siya papasok sa loob ng bahay yung amoy. Kasi si Miles, kapag nakaamoy siya ng mga bagoong, ubo siya ng ubo. Kapag nagigisa ako, basta kahit anong ulam na medyo strong yung amoy, ayaw niya mga friend eh. Lang siya. Ayaw niya ng amoy. Ganun pa yung angasal, niya. Napansin namin yun eh, pagka dun sa isang bahay, kapag nagluluto ako ng mga matatapang na amoy, pinapasok na namin siya dun sa room. Hindi namin siya sinasama sa salas. Kasi kahit natutulog siya, pag nakaamoy na siya ng matapang na amoy, siya, very sensitive. Hanggang sa uubuhin na siya, hanggang sa lalagnatin na siya. Ganon mga friend, ang style ni ate. Kaya masaya kami na nasunod itong gusto namin. Na magkaroon dito ng separate na kitchen. Dirty kitchen sa atin. Kahit magluto ako ng pusit dito, ako lang ang aamoy.
dito lang. Di katulad dun sa isang bahay namin. Kapag nagluto ako ng paksiw, naku, pati damit namin na nasa closet, aamoy. Ayun mga friend, thank you so much for watching. Gusto ko rin shoutout yung aking isang kumare na laging nakasupport, si Gemini. Hi Kumars, thank you so much. At sa mga kumars ko pa din na bago, please don't forget to like and subscribe and comment. At sana ay lagi tayong smiling, no? Thank you so much for watching Smile and Shine. God bless everyone. Bye-bye. Thank you.